Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Saturn ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman patungkol sa karunungang lihim ng ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Nais ko lang bigyang pansin ang mga bagay-bagay patungkol sa pag-aaral. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo sa atin. Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw, sa bawat sandali ng aming buhay, sa pagbibigay niyo sa amin ng oras, sandali upang talakayin ang mga bagay-bagay patungkol sa karunungang lihim na pinagkaloob niyo sa mga unang maestro namin binabaybay sa ngayon. Nawa po ay iligtas niyo po sa kapahamakan kami lahat na nakakatipon sa personal liwanag, kami pong lahat na nag-aaral patungkol sa inyong mga turo, kami lahat, gayon din ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, upang sa ganun ay magampanan namin ang aming tungkulin at may isakatuparan namin ang pangkalahatang pag-aaral patungkol sa kabutihan at pagtulong sa aming kapwa nang walang hinihinging kapalit na bagay. Yan naman po ang hinihiling ko sa inyo at pinapanalangin ko sa inyo, o Panginoon ko Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko at hinihiling ko sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng mga aralin patungkol sa karunungang lihim, may nais lang akong linawin patungkol sa mga do's and don'ts, yung tinatawag nilang dapat at hindi dapat gawin patungkol sa karunungang lihim. Sa pagdating ng araw na kayo ay gaganap na at matanggap nyo ang basbas sa inyo ng ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, nais kong bigyan din ang mga kataga na ito ay dapat nating isa sa puso, isa sa isip, at dapat nating i-apply ito sa ating buhay, sa ating sariling buhay, o isagawa ang ganitong mga bagay. Lagi nating iisipin yung mga ganyang bagay. Hindi sa paraan na tayo ay magiging makasarili sa lahat ng pagkakataon. Kung hangga't kailangan na maibahagi natin ito sa pangkalahatan sa ibang tao na makatulong tayo, ay gawin natin. Mahalaga ang pagbibigay ng something sa ibang tao, ng tulong o pagbibigay ng halimbawa sa pangkalahatan. At may nagsabi din dati, naalala ko, may estudyante nagsabi na para matapos ang kailangang higupin ang kapangyarihan ng isang tao, ng kalaban. Para sa akin lang, ako kasi sa personal na experience ko, sa aking pagkakaintindi sa karunungang lihim, ang mga bagay na dapat hindi gawin ng isang nasa person ng liwanag ay yung isang uri ng paghigop ng kapangyarihan. Para sa akin lang, naninindigan ako na hindi dapat higupin ang kapangyarihan ng kalaban sapagkat ito ay contaminated na kapangyarihan. Ito ay nagmula sa kapangyarihan ng kalaban o ng mga itim na mga kalaban o mga
negatibong mga kakayahan sa pwersa ng kadiliman, ikaw ay nasa panig ng pwersa ng liwanag, bakit mo hihigupin ang kapangyarihan ng kalaban? Yan ang isa sa hindi dapat taglayin ng mga taong nag-aaral ng karunungan lihim patungkol sa liwanag, na wag nyong gagawin yung ganyan na manghigop kayo ng kapangyarihan ng kalaban. Hanggat maaari na kausapin nyo yung mismong nakalaban nyo doon sa loob ng katawan ng tao, na isuko niya ang kapangyarihan niya sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, at alisin niya na yung mga ganung gawain. Wala tayo sa posisyon para higupin yung mga ganung bagay, sapagkat ang pagtataglay mga negatibong kakayahan sa iyong sirkulasyon ay mahahaluan ka ng mga negatibong bagay. Hanggang hindi mo namamalayan, ikaw ay nagiging katulad na rin nila, nagiging kauri ka rin nila. Hanggat maaari tinaglay yung kapangyarihan para sa kabutihan, manatili kayo. Hanggang sa huling hininga ng inyong buhay ay manatili kayo ng ganun. Huwag yung taglayin yung mga ganung bagay na patungkol sa negatibong enerhiya, negatibong kakayahan na ang gagawin nyo ay aagawin yan o mismong hihigupin nyo yung ganyang mga bagay, which is mali. Kaya ako naninindigan ako para sa pangkalatan na ipinapaliwanag sa inyo na wag yung gagawin yung mga ganyang bagay, sapagkat hindi nyo alam yung hinihigop yung kapangyarihan. At karagdagan din sa mga wag dapat gawin. Para sa akin lang, naninindigan ako na hindi nyo dapat gagawin yung mga bagay-bagay patungkol sa mga ganyang mga uri ng mga negatibong pamamaraan. Ano pa't naging instrumento tayo sa mga ganung bagay, tapos sabay ang gagawin natin ay magiging kaparehas na rin natin yung mga tao na yun. Useless ang pag-aaral mo sa karunungang lihim kung ikaw mismo ay hindi ka, ibig sabihin tumatalikod ka sa iyong responsibilidad, at bukod pa doon, kaiba ang iyong kaisipan. Hindi ka naaayon sa layunin ng iyong pinaglalaban. Hindi ka naaayon sa layunin ng mensahe ng karunungang lihim na pinagkaloob sa iyo. Ito ay itong bagay na to ay hindi ko kinakaligtaan, sapagkat sa mga nag-aaral sa aking patnubay ay marapat lamang na intindihin nyo yung mga ganitong bagay, sapagkat pag gumanap na kayo sa pagdating ng araw at gagawin nyo yung mga ganyang bagay, ay maliligaw kayo ng landas. Ito ay aking personal na opinion, at para sa pangkalatan, nasa sa inyo kung gagawin nyo yung mga ganyang bagay. Pero para sa akin, hanggat maaari nire-recommend ako na wag yung gagawin yung mga ganung bagay na manghihigop kayo ng kapangyarihan. Maaring basagin yung poder ng kalaban, wasakin nyo yan kung anong kapangyarihan na meron siya, pero ang higupin ito ay mariin kung tinututulan yan, sapagkat anong pinagkaiba mo sa kanila kung ganyan ang yung magiging gawain. At bukod pa doon, yung hindi dapat gawin, mga hindi dapat gawin patungkol sa pagdidebosyon. Sa pagdidebosyon naman, kapag nagdidebosyon kayo, kailangan ay maging pasensyoso kayo. At bukod pa doon, huwag kakaligtaan ang inyong obligasyon na magdasal kayo. Kapag nakaligtaan nyo, magbaback to zero ulit kayo, babalik kayo sa umpisa. Yung mga hindi dapat gawin. At yung mga hindi rin dapat gawin, katulad ng paniningil. Kapag nanggabot ka sa spiritual na gamutan, huwag ka mamimresyo. Isa yan sa mga hindi dapat gawin ng isang manggagamot patungkol sa spiritual. Ibahagi mo yan kung anong meron ka. Pero kung sakali man sila ay mag-abot sa iyo kung para sa iyong pagtatantya, sa iyong buhay, tanggapin mo kung naayon sa kanilang bukal sa kanilang loob. Pwede mong tanggapin yung ganyan bagay. Yung mga hindi naman dapat gawin din, kasama pa sa mga binabanggit ko rin, yung tinatawag nilang hindi pagsasabi ng buong katotohanan. May mga bagay na hindi nyo dapat pakialamanan. Kung halimbawa na talagang hindi spiritual ang kanyang sakit, ay ihayag nyo ito. At bukod pa doon, huwag kayong magpapasilaw sa pera. Sa pagdating ng araw na kayo ay gaganap na, ay pakaisipin nyo pa rin ang inyong dakilang layunin. Kung ano layunin ng bawat isa. Saka mga bagay-bagay na ibinahagi sa inyo ng libre, ay ibahagi nyo rin ng libre sa pangkalahatan. At sa mga nag-aaral ng karunungang lihim, dapat ay mas maging matatag ang inyong paniniwala, ang inyong paninindigan sa isang bagay patungkol sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, sa mga aral din, at huwag maging tamad. Yan, isa rin sa hindi dapat gawin. O mga dapat na intindihin din. Mag-aral ng maigi, hindi lang sa aralin natin pinag-aaralan, maging mapagsaliksik kayo sa mga bagay-bagay
At ang mga ganyang bagay na uri ng aralin na patungkol sa spiritual ay pinag-aaralan hindi lang sa isang aralin lang, hindi ito patungkol sa isang bagay lang. Mas mainam na mas malawak ang inyong kaalaman sa pangkalahatan at i-absorb nyo yung alam nyong tama. I-absorb nyo yung alam nyong may kabuluhan. Huwag nyo yung i-absorb yung mga bagay na ituturo sa inyo upang maging masama kayo. Hindi maganda, which is hindi maganda. At maliligaw kayo ng landas patungkol sa bagay na yan. At yung isa pa, yung katulad din ng mga ibang mga bagay na sa pagganti. Ang pag-aaral ng karunungang lihim ay pag-aaralan mo yan in such a way na depensahan mo yung sarili, ang inyong mga mahal sa buhay at makatulong kayo sa mga taong nangangailangan, mga talagang kapuspalad na walang-wala sa buhay. Hindi sa paraang pagganti. Yan, isa yan sa mga bagay na aking ibinabahagi sa pangkalahatan. At bukod pa doon, yung mga hindi dapat gawin, maaaring sa iba-ibang kaisipan nila patungkol sa gayuma. Pero para sa akin kasi, hindi mo kailangang manggayuma para magpagaling ka ng isang tao. Hindi ko inirekomenda na gumamit ng gayuma o kung ano man para lang mapabalik o magamit yung isang tao, ma-deflect mo yung mga bagay na yan. Gamitin mo ang parang spiritual, panghiling sa mabubuting bagay. Katulad ng 25 basag ng sator, pangwasak sa masasamang galing. Isa yan. Isa yan sa mga bagay na dapat na intindihin ng bawat isa na mataglay nyo at aralin nyo at huwag yung maging tamad. Lalo sa pagdidibosyon, huwag maging tamad. Huwag niyong hayaan na lamunin kayo ng antok, lamunin kayo ng mga bagay na mga makakapag pabagal ng inyong pag-aaral, makapagpabagal ng inyong pagtanggap sa inyong pagbasbas sa inyo. At isa pang bagay din na dapat intindihin ng bawat isa, mga do's and don'ts. Ang mga don'ts na sinasabi ko, yung pag-iisip na sa iyo ang kapangyarihan na yan. Yan ang don'ts, ang wag na wag yung iisipin na kapag tinaglan nyo akin to, walang pwede mong makakabawi nito. Hindi. Hiram lang po lamang yan. Para sa kaalaman ng lahat. Ito ay hiram lamang at pwedeng bawiin anytime. At bukod pa doon sa inyo, sa sino man nagtuturo sa inyo, ang pag-iisip na ibibigay niya sa iyo kapangyarihan is mali din yan. Ang pagbibigay ng kapangyarihan, pagbibigay ng basbas ay magmumula sa ating Panginoong Diyos Ama na siyang lumikha at sa mga gabay na iyong pinag-aaralan patungkol sa karunungang lihim. Sila ang magkakalob sa iyo, sila ang mamimili. Sila ang magbibigay ng judgment kung ikaw ay karapat-dapat. Magiging makatarungan ng pagpapasya ng mga yan. Sila ang magpapasya kung ikaw ay karapat-dapat. At huwag mainitin ang ulo. Isa pa yan. Yung huwag yung gagawin. Yung pagiging mainitin ng ulo, pagiging mainipin. Yung halimbawa ay nag-aaral ka ng karunungang lihim, para bang galit na galit ka, gusto mong makuha na lahat ng mga dapat mong makuha. Binaway-bay yan unti-unti, hindi yung iisipin mo na takal lang magbigay ng ano nito, ng orasyon nito. May mga ganun tao eh. Kaya sabi ko nga, ang pag-aaral sa channel na ito ay hindi ko kinakailangan yung mga ganun tao. Agad natin pinapalayas yung mga ganyan, pinapaalis natin yan. Hindi natin kailangan yung mga ganun tao. At yung pagiging mainipin at pagiging mainitin ng ulo sa isang bagay at pagiging, sabi nga nila, hambog sa isang pagkakataon ng mga ganun bagay na sasabihin pa sa'yo na alam namin gamitin yan. Ang tagal mong ibigay yung mga ganyang mga bagay. Ang dami mong sinasabi. Parang mga ganun yung mga... Kung sa mga ganun tao na masyadong mainit ang ulo, gumawa kayo ng sarili nyong channel, gumawa kayo ng sarili nyong pamamaraan, paano kayo magturo, nasa sa inyo. Kung marunong pala silang gumawa ng mga ganung bagay, at alam nila yung mga ganun, sila na magturo sa ibang tao rin at patungkol sa kabutihan. Para sa akin kasi mga hiram lang yan eh. Pwede mong ituro yan in such a way na hindi nila aangkinin, hindi mo rin aangkinin yan. Tuturo mo lang, babahagi mo yan. At lahat yan ay hiram lamang. Yan ay nililinaw lang natin. Itong talakayan ngayon ay binabahagi ko ngayon, ito ay paglilinaw lang sa ating mga pag-aaral upang wag maligaw ng landas ang iba sa pag-aaral ng karunungang lihim, sapagkat marami ang naliligaw ng landas. Marami ang nagsasalita na ito ang tama, ito. Pero para sa akin lang kasi, isa puso at isa buhay mo yan. Isa puso mo yan, isa isip mo, isa buhay mo yan. Hindi ka maliligaw at lagi mong isisentro ang ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa iba mga nag-aral, sasabihin nila ito, mas malakas itong gamit ito, mas malakas ito dito.
Dahil ito, may ibang katawagan dito. Ito, Infinito Diyos to. Ito, Atar to. Mas malakas to. Ito, Sator to. Malakas dito. Ito, magkaibang lakas niyan. Hindi, ganun. Kapag nag-iisip ka na ng ganun, para sa akin kasi pantay-pantay lahat yan. Kung ang kapangyarihan ay magmumula sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, pantay-pantay lang po yan. Walang sinabing malakas ito, malakas ganun. Wala. Ngunit nagkakaroon ng variation yan sa tinatawag nilang level. Sa level ng mga orasyon na yung babanggitin. Kaya nga may tinatawag na beginner's level, medium, saka high level. Yan ay napatunayan ng mga sinaunang maestro at sa mga nagtatangan din na may mga orasyon na kayang pagganahin ng simple lang, na hindi mo kailangan ng talagang matinding pagdidibosyon. Kahit ikaw virtulis ay mapapagana mo. May mga orasyon naman na hindi mo basta-basta mapapagana, kailangan ng mataantas ng level ng iyong spiritual. Yan ay ang sinasabi ko naman ay sa loob ng inyong katawan, sa loob ng inyong sarili, sa inyong mismong sarili, kung hanggang saan ang antas ng inyong spiritual na kakayahan. Meron din naman tinatawag na high level na mga orasyon. Ngunit ang pagtataglay ng kapangyarihan ay isa lamang doon, yan, sa Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Ang mga orasyon na sinasabi na banggit, may mga iba't ibang antas, ay yan ay nakadepende sa iyong spiritual na kakayahan. Para wag lang kayong maligaw. Iba-iba ang antas ng spiritual na kakayahan ng ibang tao. Huwag niyong iisipin na ikaw at yung isang tao na yun ay parehas kayo. Magkaiba kayo. Kahit sa third eye. May mga nagsasabi, wala bang orasyon ang third eye? Para tanggapin ko yan. Kasi gusto ko yan, makuha ko yan eh. Akin yan eh. Para magamit ko yan. Advantage ko yan. Although advantage nga yan. Pero sa akin lang, huwag niyong bibigyan ng pulse ang ibang tao na bibigyan nyo ng ganitong bagay na mabubuksan ang third eye. Hindi. Ang pagbubukas ng third eye ay pinagkakaloob yan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Kung ikaw ay karapat dapat. Pwede mong hilingin yan. Nahihiling po yan. Nabuksan ang inyong ikatlong mata. Para makita nyo mga bagay na hindi nyo pa nakikita sa tanan ng buhay nyo na magagamit nyo patungkol sa spiritual na gawain. Sapagkat ang pagbukas ng ganyan ng walang control. Kaya nga yung iba nagpapasarado ng kanilang third eye. At marami na rin mga bagay na ating sinasaduhan ng mga ganyan at tinulungan natin sa tulong ng San Miguel Arcangel sa mga ganyang pagkakataon na tinulungan din na isarado ang kanilang third eye dahil nakakakita sila mga kakaibang hindi na nila maintindihan at nakaka-apekto na sa kanilang pamumuhay. At mga hindi rin dapat gawin yung tawag nilang pagiging i-isolate yung sarili nyo sa isang bagay, may pamilya pa rin po kayo. Hindi porke nag-aral na kayo ng karunungang lihim ay i-isolate nyo yung sarili nyo, ito na lang ako, wala na akong pakialam sa pamilya ko. Yan ay maliligaw na kayo ng landas. Balikan natin yung mga ating tinalakay. Unang-una, wag manghihigop ng kapangyarihan ng ibang ng kalaban sapagkat ito ay kontaminadong kapangyarihan na hindi nagmumula sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat at panatilihin mong malinis ang iyong spiritual na kapangyarihan, ang iyong kakayahan na nagmumula. Kung anong pinagmula ng iyong kapangyarihan, panatilihin mong malinis ito. Katulad ng isang malinis na batis sa kamundukan na wag mong hahaluan ng mga tintan napakaitim na ihalo mo sa iyong katawan, kundi magiging kauri ka rin nila ng mga taong iyong hinugupan ng iyong kapangyarihan. At yung panatilihan ng pagdidibosyon ng iyong obligasyon, at bukod pa doon ay huwag maging tamad sa pag-aaral ng karunungang lihim. At yung sinabi ko rin yung isa pa, yung paggamit ng karunungang lihim sa pagganti, which is hindi dapat. At yung isa pa, yung paniningil sa oras ng gamutan at yung pagsasabi ng katotohanan, na kung talagang hindi naman sakit ito spiritual ay sabihin nyo kung ano talaga ang totoo. Wag nyong balutin ng kasinungalingan inyong mga gawain. Ihayag nyo ang katotohanan. At yung pag-iisip ng kapangyarihan na sa iyo yan at walang makakabawi yan, walang makakawasak na yung kapangyarihan. Kung naman naliligaw ka ng landas, wag mong iisipin yan. Yan ay hiram lamang at ang malakas ay ang Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay mortal na lamang na tao. Ikaw ay instrumento lamang. Kapag yan may tinaglay mo mga ganyang bagay at naging irresponsible ka, pwede ka malis komunyon. Pwede mawala sa iyo yan. Yung mga bagay na yan. Yan ay paglilinaw lamang para mas maintindihan nyo yung mga bagay-bagay na sinasabi natin. Na hindi lahat ay pinibiyayaan ng pagkakataon na ganyan. Hindi lahat ay pinipili. Kaya kung ikaw ay pinili, panatilihin mo kabutihan mo sa iyong puso mo hanggang sa huling hininga na iyong buhay. Manindigan ka. Sapagkat kung pinili ka tapos sinayang mo yung pagkakataon na yun, gumawa ka ng karantaduhan at kung ano-ano man,
kung anong mga binabahagi mo na wala namang kabuluhan, at bukod pa doon nagtuturo ka ng mga masasamang bagay na katulad ng mga, kung anong mga bagay na hindi naman dapat, at bukod pa doon inaakay mo ang iba sa maling gawa, konsensya mo rin yun, bukod pa ikaw rin magdadala nun. Yan ang nais kong iparating sa pangkalahatan, at ang sana ang boses ko ay makarating sa lahat, sa kabuuan ng mga nag-aaral ng karunungang lihim at sa mga gumagamit ng spiritual din na nasa panig ng porsa ng liwanag. Kung nasa panig ka ng porsa ng liwanag, maririnig mo ang aking tinig. Maririnig mo ang aking boses, ang aking panawagan para sa iyo. Pero kung wala ka sa panig ng porsa ng liwanag at gumagawa ka ng karumal-dumal ng mga ganitong mga gawain, ay hindi ka nasa panig ng porsa ng liwanag. Ibig sabihin, kaiba ang turo na iyong binabahagi, kaiba ang turo na iyong tinataglay at lihis ito sa paniniwala at alituntunin ng karunungang lihim. May posibilidad na pagdating ng araw ay mawawala sa iyo ang iyong mga tangan, ang iyong mga taglay, sapagkat hindi ka naaayon, hindi ka nararapat sa isang bagay dahil nalilihis ang iyong landas. At yung pagiging tamad, lagi kong isipin, sinasabi sa inyo na mag-aral ng maigi, mag-aral ng mabuti. Huwag na huwag kayong titigil sa pag-aaral. I-absorb nyo lang yung kung ano yung mga tama at yung mga maling gawa na nakikita nyo naman na mali. Manindigan kayo, huwag nyo kunin yan. Malaya kayo mag-aral sa iba, kahit hindi sa akin sa iba o sa anuman. Ngunit mag-focus kayo sa mismong sinasabi ng isang tao, kung ano yung inifeed niya sa inyo. Maaaring ang iba ay sa negatibong paraan gusto nilang makaganti, kaya gusto nila yung ganitong mga pamamaraan. Pero may balik po yan. Kung ikaw ay gumagamit ng spiritual na kakayahan at gagamitin mo ito sa mga katarantaduhan at kung anong mga bagay-bagay lang, may balik po. At mabigat ang balik nito. Mabigat ang paniningil sa kanyang mga bagay. Sana maintindihan ng iba yung mga aking mga sinasabi, yung aking tinuran, na ako wala akong patungkol sa ibang mga bagay, ibang mga tao nagtuturo din. Pero para sa akin lang, naninindigan ako kasi may estudyante ako nagsabi dati na kailangang higupin ang kapangyarihan ng kalaban, wasakin ang ano niyan. Wasakin ang poder niyan. Sige, wasakin mo. Walang problema. At isuko niya ang kapangyarihan sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Pero kung ikaw ang hihigupin mo ito, tatagapin mo ito, maling-mali po yan. Para sa akin lang. Hindi po yan ang tamang turo, ang tamang pag-aaral sa karunungang lihim. Mas baling ikaw ay mag-reflect mo yung mga ganyang bagay, pero yung ikaw ay kukuhanin mo yung mga masasamang ganyang mga enerhiya at i-absorb mo sa katawan mo. Dating ang panahon di mo namamalayan, ikaw at yung taong hinugupan mo ay magiging kaparehas mo na rin. Pasintabi sa iba, pero para sa akin ay personal na opinion ko lang yan. At malaya akong magsalita kung ano man yung nais kong iparating sa pangkalahatan. Ito ay personal na opinion lang at wala naman akong pakialam sa iba na kung ano man yung mga ganyang bagay. Sapagkat ako yung naninindigan para sa kabutihan lamang. Ang pagtataglay ng kapangyarihan ay isang responsibilidad na dapat nating intindihin na hindi pagiging isang makasarili. At ituro natin kung ano yung tama. At ako naninindigan ako. Sabi ko nga, kahit isa lang ang maging tuturuan ko sa pagdating ng araw ko naman. Kahit kakaunti lang maturuan, basta mahalaga ay manindigan sila para sa kabutihan. At may mga gumaganap na rin sa aking hanay na sila ay gumaganap na rin at nagagamot na rin sa aming grupo na Spiritual Warriors Group sa Torcoronados. At ako'y nananawagan sa pangkalahatan sa mga may kakayahang pang spiritual na hindi pangkaraniwan sa mga normal na tao, ay pasukin nyo itong channel ito, pag-aralan nyo. At pumasok kayo sa grupo namin. Pumasok kayo sa grupo ko at intindihin nyo yung mga ganitong bagay. I-click nyo yung notification bell, i-click nyo yung subscribe button, at i-hit nyo yung like, at bukod pa doon, i-share nyo ito upang makarating o maging malawak ang aking boses sa pangkalahatan. Marinig nyo at dumadalangin pa rin ako sa araw-araw sa Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na hanapin sana ang mga taong karapat-dapat upang taglayin ang ganitong mga kakayahan, ang ganitong mga aralin na mayroong mabuting puso. May mga bubuting layunin sa kanila upang taglayin nila yung ganitong mga bagay upang hindi sila maligaw. Ako ay magiging patnubay sa pangkalahatan at mananatili ako naririto upang tulungan pa ang iba. At nagpapasalamat ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat sabagat natanggap na ng iba, mga estudyante, ang mga basbas para sa kanila. At binabati ko ang Spiritual Warriors Group sa Torcoronados Batch 1, Batch 2, Batch 3, Batch 4, Batch 5 at sa darating pang Batch 6 itong March na magsisimula sa unang biyernes ng March. Sana po ay makapasok kayo at sana maintindihan nyo yung mga bagay na tinuturo natin, mga aralin na ibinabahagi sa pangkalahatan
upang huwag maligaw ng landas patungkol sa karunungang lihim. Sapagkat kung hindi mo kakayanin ng mga ganitong bagay ay maliligaw ka ng landas, pwedeng tamahan ang iyong physical, ang iyong mental, ang iyong spiritual, ang iyong emosyonal. Kaya nga sabi ko, binaybay ko yan paunti-unti. Nagsimula tayo sa pagdidebosyon, poder, pondo, bakod, balabal, lahat. Bago tayo bumoto ng mga orasyon. Bilang tagapagturo, kailangan intindihin mo na yan. Huwag ka magtuturo. Para sa akin, ang ano ng mga gabay sa akin, huwag magtuturo ng mga bagay na ida-direct mo agad. Unti-unti, parang pag naglalakad ang isang batang paslit, turuan mo yung maglakad sa tama. Turuan mo siyang kung paano niya baybayin ang isang bagay sa paraan na unti-unti. Hindi yung ipifeed mo agad na minsanan. Baka tamaan yan. Dahil hindi kaya ng kayang spiritual nakakaya ng kanyang katawan, ay hindi niya kayang i-absorb yung ganung bagay. Mapinsala nyo pa yung mismong tao na yun. Kaya maging responsable tayo sa pangkalatan. Sana ang mensahe ko ay makarating sa lahat at maging panuntunan din ito. Na maging manindigan tayo at ituro natin kung anong tama at bukod pa doon ihayag ang buong katotohanan at sa lahat ng mga nagtuturo at sa lahat ng mga nanggagamot sa buong mundo na nasa panig ng pwersa ng liwanag. Ako po ay sumasaludo sa inyo. Ako po ay rumirespeto sa inyo. Kaisa nyo rin po ako sa inyong layunin. At hindi ko po babaguhin ang aking layunin hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Yan po ang sinumpaan kong tungkulin sa ating Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat at maninindigan ako hanggang sa huli. Ang laban na ibinahagi, na pinagkaloob sa akin, ang pagkakataon na pinagkaloob sa akin ay pananatilihin ko yan at mananatili ako nasa pwersa ng liwanag. At ituturo lang ko anong tama. Yan naman po sa ngayon ang aking binabahagi. Sana maging mabukas na kaisipan ito sa pangkalatan. At taglayin nyo ang basbas ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa pangkalatan. At sana po ay gamitin nyo ang mga bagay na inyong natututunan para sa pangkalatan pangkabutihan. Gamitin nyo po ito upang depensa ng inyong sarili, ang inyong mga mahal sa buhay. At makatulong kayo sa inyong kapwa na walang hinihing kapalit na bagay. Yan po sana itaglayin nyo. At sumayin nyo ang pagpapala ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat ng dakilang lumikha. At God bless po sa inyo lahat. At sana po subaybayan nyo pa rin ang channel ko, ang channel na ito. At pag-aralan nyo po ang mga nakasaad dito. Sana makapasok din kayo sa member ng grupo namin. At iniulit ko po sa pangkalatan, libre po ang libro na makakarating sa inyo na ipagkakaloob ko sa pangkalatan upang maintindihan nyo lang din. Bagamat hindi pa ako nagbibigay ng mga oras pa na mga orasyon na iba-ibang mga orasyon na pang mabigatang orasyon, yan po ay nakasaad sa libro na ibabahagi natin. Sapagkat may mga bagay na hindi naman kailangan ibulgar o ihayag ng ganun-ganun lang. Upang bilang pag-iingat din sa ibang mga nag-aaral. Mahalaga na nagtuturo ka ay ingatan mo rin ang mga taong iyong tinuturuan. Maging tagapagtubay ka sa pangkalatan. Dahil ikaw ang aakay sa kanila patungo sa liwanag, patungo sa pwersa ng liwanag para sa kabutihan, aakayin mo ang lahat, maging mabuting halimbawa tayo. Yan naman po sa ngayon ang aking binabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. At God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat.